alam nyo, yung pagpuna, nakakatulong yan. Wag lang yung ginagawa ng mga troll kasi yung hindi naman pagpuna yun eh. Yung ginagawa ng mga troll, hindi pagpuna yun. Yun eh, pambababoy. Pansasalaula yun. Ang pagpuna, ganito. Sinasabi mo ang objective ang sinasabi mo. Pero sa nakikita natin, yun ang ayaw nung nakaupo ngayon. Yung pupunayin siya, yun nga, di ba nabanggit natin kagabi? Ayaw niya ng consequence sa kanyang mga gagawin. Ayaw niya makakarinig nun. Kaya parang mga asong ito, bahagang buntot ng mga nakapaligid sa kanya. Nung simula pa lang, di ba sinasabi ko, yan kung presidente ka, si Marcos ganyan eh. Itinuturing niya yung pagpuna, devil's advocate. Dapat meron kang ganon. Yung kokontra sa'yo. Para mas lalo mong malalaman kung ang gagawin mo tama o mali. Sabi ko nga marami dyan sa mga papaligid sa'yo. Nung bago pa lang sila nakaupo, marami dyan sa papaligid sa'yo ang magpapayo sa'yo. Na ganito ang gawin natin. Sabi ko, para maging tama ka dahil nakikita ko na ba na mukhang hindi gagawa ng mabuti. May mga masama ang record Kasi hindi sila nagbabase sa track record Mga kaibigan, ewan ko, sa koneksyon, yun ang basihan ng pagpili nila, ng inilalagay nila sa pwesto. Ano sabi natin? Dahil yung mga yan ay walang hiya, walang iniisip yan, kundi paano sila magiging mabuti sa paningin mo bilang isang leader ka. Diba? Kasi pag nandiyan ka na, hindi mo na mararamdaman kung ano ang talagang dinadanas ng mamamayang Pilipino. Nangyari na yan Hindi naman bago yan Maganda ka lang magtalumpati habang wala ka pa sa pwesto. Pero pag nasa pwesto ka na, that is another story. Nakakulong ka na Naliligid ka na ng mga walang hiya. Paliligiran ka niyan. Na ang puro ninanais lang yan ay yung kanilang pansariling kapakanan. Kaya yun ang nangyari dito. Kung ano yung laban sa interes ng mamamayan pero pabor sa interes nila, yun ang ginagawa nila ngayon. Mga kaibigan. Ito namang presidente natin, nalunod. Nalunod na masyado sa paghanga. Nalasing. Nahaling. Mga kaibigan. Tawag dyan, haling Di ba? Yan ang nangyari. Mga kaibigan, kaya ano sabi natin? Kung ikaw, presidente ka, mag-ingat ka. Bakit? Maraming magpapayo sa iyo Yung maganda sa pandinig mo. Kasi yun ang makakabuti sa kanya. Doon sa nagpapayo sa iyo. Pero hindi makabubuti sa taong bayan at sa bansa. Ano dapat mong gawin? Kung ikaw ang presidente, ano sabi natin? Baliktarin mo. Pag sinabi sa iyo ng gago, yung mga tagapayo mo, mga aliporis mo ngayon, nakita mo, puro dispalinyado. Diba? Makita mo pa lang ang mga pagmumuka. Gusto mo nang basagin yung telebisyon Diba? Mga kaibigan Gusto mo na magwala Ano gagawin mo? Pag sinabi nito na sa puti tayo, Mr. President, kumbaga sa sabong, baliktarin mo, dito ako sa itim. Kita mo, ginamit niya nga yan Yang salita ko na yan, ginamit niya pa. Marami siyang pinupulot nung araw sa sinasabi ko sa radyo, nagugulat ako, isang araw sasabihin niya,
katulad ng pinapayo natin na yun. Para hindi ka magkamali, baliktarin mo. Kung ang pinapayo sa iyo niyan, ganito, yung kabaliktaran nun, ang gawin mo, ang ipasya mo bilang presidente. Oh, kailan nangyari yan at sinabi niya yan? Sinabi niya yan at ginawa niya yan daw nung siya pumipili nagpapalit kay Bato de la Rosa sa PNP. Balikan ninyo ang istorya. Ano sabi niya nun? Binaliktad ko, maraming may ayaw kay Albayalde. So yun ang pinili ko. Binaliktad ko. Yun ang sabi niya. Pero bago niya sinabi yun, sinabi ko na yun. Itong sinasabi ko ngayon. Oh, mga kaibigan, hindi tayo nagyayabang o nagmamarunong, hindi ho. Wala na tayo. Wala naman ako May ambisyon ba akong kumandidato, mapwesto sa gobyerno? Wala eh. Hindi man ako politiko eh. Kung meron akong tutularan, mga kaibigan, isang tao lang sa politika. Isang taong nasa politika, pero hindi politiko. Sino? Kung sakasakali, si Mayor Lim lang, mga kaibigan. Maraming magaling, pero wala sila nito. At wala silang yung kaluluwa, wala sila nun. Hindi lang puso ang wala, kaluluwa wala rin. Marami dyan sa politiko, puro manluloko. Oh, katunayan doon sa mga sinasabi ng senador ngayon, yun si Tolentino, si Lim lang ang nakita kong tao seryoso sa kanyang trabaho. Yung mga yan, seryoso. Pag nakita mo nagsalita sa FB, sa TV, seryoso. Pagtapos nun, wala na yun. Para lang nagpunta ng CR yan, pinlas na eh. Pag dumi niya, pinlas niya na. Ganun na ngayon mga yan. Lahat yan. Wala pa akong nakikita ang kamukha ni Alfredo Lim. Hindi kasing talino nila si Lim. Kumbaga si Lim, karaniwan lang eh. Ang kay Lim kasi, sincerity. Iyon ang wala sa kanila. Yung pagkakaroon ng sinseridad, wala sila nun. Ang isang tao bang may walang puso, may sinseridad yun? Wala yun. Lalo na walang kaluluwa. Pag yan, para lang yan nagpunta sa CR, dumumi. Pagkatapos dumumi, ipaplas. Ganun sila maghumarap sa tao. Hindi katulad ni Lim, kahit maliit yan, basta't importante. Basta't merong paglabag sa batas, kaya anuman ang kalagayan mo sa buhay, hindi pwedeng hindi kanya siseryosohin. At yan ay kung may kaugnayan sa kanyang trabaho. Minsan nga kahit walang kaugnayan sa kanyang trabaho, tinutulungan niya, siniseryoso niya ang problema ng iba. Mga kaibigan, yun ang kaibahan ni Lim sa kanila. Si Lim, kayo, ang interpretasyon ninyo siguro ng marami, pag ang isang tao nasa politika, politiko yan. Totoo yun eh. Pero si Lim lang ang nakita ko na politikong hindi politiko, nasa politika, pero sasabihin mo politiko. Pero bakit hindi politiko si Lim para sa akin? Mga kaibigan. Kasi hindi ko nakitang ginawa ni Lim yung sa totoong buhay ni Lim, hindi ko nakitang ginawa niya yung ginagawa ng mga politiko eh. Diba? Kaya nga, ang connotation ng politiko, diba, naging masama. Pag sinabing politiko ka, manluloko ka. Diba? Magnanakaw ka. Mapagsamantala ka. Abusado ka. Mga kaibigan, yan ang connotation. Ang pumapasok agad sa isip mo pag sinabing politiko to.
Oh, mga kaibigan, bulero. Di ba? Si Lim hindi nang bobola. Alam niya kung ikaw na hindi ka seryoso. Ha? Alam niya kung seryoso ka. Halimbawa, may dinudulog ka na problema, serious yung problema mo at seryoso kang makakuha ng katarungan. Siya unang kikilos eh. Mga kaibigan eh. Hindi niya pababayan eh. Ngayon din. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon din. Ganon yun si Lim. Mga kaibigan. Kaya kung meron simulain na tutularan, yun lang ang tutularan ko. Hindi ko kailangan maging matalino. Di ba? Hindi kailangan yan. Sintido ko mun lang. Oh, si Lim ba abogado si Lim. Mga kaibigan. At meron pa siyang ibang kurso na tinapos. Pero nag-abogado. Oh. Yun, oh. Ngayon kasi, ito, tingnan ninyo. Nasabi, tularan si Ninoy. Pag magagamit yung sa publicity, bakit nila ginagawa ngayon yan? Kunyari lang yun eh. Dilawan kayo ng dilawan, tapos ngayon, tularan si Ninoy. Di ba? Oh. Kung makaalipusta kayo sa mga hindi naniniwala sa inyo, dilawan eh. Tawag ninyo eh. Bakit ngayon? Saan ba nagsimula ang dilawan? Di ba kay Ninoy? Oh. Laking katarantaduang mga kaipokritohan eh. Ang totoo, kaya nila, kunyari, sinasakyan yan, kasi hindi naman masama na magsalita ka ng mabuti, maganda. Hindi natin minamasama yun. Ang hindi natin sinasang-ayunan ay yung pong sinasabi mo yan pero hindi mo naman ginagawa yan. Di ba? Kabaliktaran naman yan yung ginagawa mo. Oh. Yan bang ginagawa ng China dito? Na pinoproteksyonan pa ninyo? Yan ba patriotism? Oh, sige nga. Doon pa lang eh. Wala na eh. Mga kaibigan eh. Oh. Kaya nila sinasabi ngayon yan, una, alam nila, nahahalata na sila. Halatado na eh. Di ba nga sabi natin, wala nang credibility. Gusto nilang, akala nila sa mga pamamaraan ganyan, overnight, magkakaroon ka ng credibility. Mababalik. Paano mababalik yan? Nandiyan ang China. Sino maniniwala sa inyo? At kaya, pangalawa, kaya nila ginagamit ngayon ulit si Ninoy para tuloy ang paghati sa mamamayan. Oh, mga kaibigan. Pagpaumanin ng iba, meron akong nakitang post na na alibadbaran ako. Huwag naman magagalit yun, hindi ko naman babanggitin eh. Kalahin nyo eh. Nagpunta raw siya sa isang lugar. Yung mataon lugar. At doon sa lugar na yun, sa pagpunta niya, isinuot niya. Mukha ni Marcos ang nakalagay. Ngayong araw, wala kang pinapatunayan doon. Ang ginagawa mo, pinoprovoke mo yung tao. Iniinsulto mo yung araw na yon tsaka si Ninoy. Patay na yan eh. Oh. Ibig sabihin, ginagalit mo yung tao. Wala akong nakitang maganda ron. Masamang asal yun. Oh, mga kaibigan.
At hindi ko nababanggitin, pero masama yung post eh. Masama yung sinasabi. Hindi ba? Hindi ka ba makapagparaya? Halimbawa, ganito. Ano relihiyon mo? Ha? Katoliko ka? Muslim ka? O, ano ba? Katoliko ka? Ano mo sabihin pag araw ng mga Muslim eh? Pwede ka magparada ng baboy doon sa harap ng kanilang moske? Di ba insulto yun? Oh. Paano kung gawin din ng Muslim yun? Di ba? Nagsisimba kayo dyan eh, sa Quiapo. Oh. Sila naman ang gagawa ng pambabastos. Gusto nyo ba yun? Tama ba yun? Impropriety. Yung sinasabi natin eh. Dalawa lang ang tatandaan ninyo. Rule of law and propriety. Ano man ang paniwala mo sa politika, kanino ka man nakapanig o naniniwala, ihiwalay mo yun pagdating sa rule of law. Hindi mo sabihin, pag nakita mo, ito, pinaniniwalaan ko, mali na ginagawa, o okay ka pa rin. Di ba mali yun? Sabi nga eh, yun ang paborito kong kwan eh. Na matagal nang ipinost ko pa sa litrato namin ni Mayor Lim, ni Dolphy. Ha? Ano nakasulat doon? Eh nakasulat doon eh, di ba? Yung sinabi ng isang naging isa sa mga unang presidente ng Amerika. Oh, hindi ko alam kung si Abraham Lincoln nito o si Thomas Jefferson. Si Lincoln yata. Oh. Sabi niya, stand with anybody that stands right. Stand with him while he is right. And part with him when he goes wrong. Yun ang prinsipyo natin eh. Yun ang tama naman prinsipyo para sa akin eh. Kung para sa inyo, iba. Kung sino yung nakaupo, doon ka, prinsipyo ba yun? Hindi baling, hindi ko sinasabing, pag iba na nakaupo, awayin mo. Hindi. Pero pagka mali, kinakailangang manindigan ka. At pag nakita mo ang isang tao, pinaniniwalaan mo, naninindigan siya sa mabuting simulain, huwag kang aalis. Samahan mo siya sa ganong paniwala. Di ba? Pero pag nakita mo na nagbago na at mali na ang ginagawa, abay, humiwalay ka na dyan. Hindi totoo sinasabi niyan. Sa umpisa lang yan. Kamukha ng mga politiko ngayon. Puro sa umpisa lang yan. Ang daming magpapanggap. Mga kaibigan, di ba? Pag-eleksyon. O, pero pagkatapos, ano? Tinutupad ba? Hindi. Kaya nga sabi ko, pagka dapat gawing requirement yan sa pagtakbo, ito, COMELEC lang pwedeng gawing batas to eh. Ha? Hindi na kailangang amyendahan pa yung election code eh. Kasi may mga pinatutupad sila, wala naman sa batas eh. Kalaban pa nga ng batas eh. Ano yung sinasabi natin na dapat ipatupad? Pumirma kayo ng waiver. Lahat ng kandidato. Halimbawa, local, 3 taon lang yan, di ba? Kasama congressman, 3 taon. Oh. Pag nag-file ka ng certificate of candidacy, isa sa mga karagdagang requirement dapat, under oath, pipirmahan mo. Ha? Susumpaan mo. At tatanggapin mo na kapag kayong nakasulat doon, ano ba susulat mo ron? Ito ang gagawin ko sa loob ng 3 taon na programa o proyekto. Sabihin mo kung ano programa mo at sa ilalim ng programa, ito ang mga proyekto ko. Magbigay ka lang ng 3 proyekto, baka sulit na mamamayan doon eh, na pwede mong matupad.
Halimbawa, infrastructure o isang infrastructure lang. Magpapatayo ako ng isang ospital. Pagkatapos, sa ibang aspeto naman, bibigyan ko ng additional na sustento ang mga mahihirap o mga senior citizen o mga etc. Dalawa. At magbibigay din ako ng kaukulang halaga sa mga nagkakasakit. Halimbawa lang yan, di ba? O di may tatlo ka. May infrastructure ka, meron kang parang livelihood, meron kang parang health assistance, di ba? Di may tatlo ka na. Sumpaan mo. Pirmahan mo, sumpaan mo. Pag sa loob ng terminong yan, halimbawa, nanalo ka, pero hindi mo nakumpleto yan, hindi ka na pwedeng payagang makatakbong muli sa anumang eleksyon. Forever, perpetual. Hindi perpetual isolation, perpetual disqualification from holding public office. Dapat ganun. Kaya nga tayo nagagalit, di ba? Pagkatapos ng eleksyon. Bakit? Kasi pagkatapos ng eleksyon, walang tinutupad sa pangako. Ngayon, gusto ninyong matupad dyan. Ito paraan. Di ba? Hindi ka na makakatakbo. Sira ka na. Makakapalang mukha kasi walang batas. Walang ganon. Ano yung batas na wala naman sa batas, pinatutupad ng COMELEC? Yung nuisance candidate, unconstitutional yun. Yung idideklara ka, nuisance candidate. Bakit? Ano ba constitutional right ng isang mamamayan para makatakbo? Natural born Filipino citizen. 1, 3 lang yan eh. Nasa tama kang edad. Nung pwestong tatakbuhan mo, may iba-ibang edad dyan eh. Ano pa isa? Marunong kang bumasa at sumulat. 3 lang eh. Ibig mo sabihin yung pinatutupad ng COMELEC na disqualified ka pagka idineklara ka nilang nuisance? Ang kalimitang pinagbabasihan para ideklara ka nilang nuisance, wala kang pera? Kasi wala kang kakayahang suportahan ang iyong kampanya? Hindi ba katarantaduhan yun? Saan ano yun? Saan batas mo mababasa yun? Unconstitutional yun. Labag yun sa saligang batas. Mga kaibigan, dapat yan, doon pa lang pag dineklara ka nilang nuisance candidate, kung talagang seryoso, dapat sibak yung mga yan eh. Impeach dapat yan eh. Kasi constitutional body yan, pwede silang matanggal through impeachment. Mga kaibigan. Dapat sibak lahat sa pwesto yan. Bakit hindi magawa? Paano? Nagkakamutan ng likod. Puro walang hiya eh. Ayaw nilang kalabanin yung COMELEC. Dahil ang karir nila laging nakasalalay sa eleksyon eh. Sa lokohan ng eleksyon. Kaya may alam sa kanila na hindi ka naman nanalo. Kung buhayin ang kaso mo. Kaya hindi nila magawa ang tunay na mga batas na dapat nilang sundin. Basta makakaasama sa kanila, ayaw nilang gawin. Di ba mga tarantadi ang COMELEC na yan? Saan kayo nakakita? Sige nga, hindi ako abogado. Paliwanag niyo yung nuisance candidate. Ganito lang yan. Yung libel, unconstitutional yan. Yung sinasabi nilang nuisance candidate ka, sipin mo, bunga nga lang nila.
nuisance candidate, tapos ipagkakait na sa'yo yung karapatan mo sa ilalim ng saligang batas? Sa bunganga lang nila. Mga kaibigan, pwede mo lang gawin yon kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihang mag-disqualify ka dahil nuisance candidate, amyendahan nyo muna yung konstitusyon, mga gago. 3 lang ang sinasabi sa saligang batas. Hindi ako abogado, pero sintido ko mun lang eh. Hindi man ako matalino. Diba? Oh. Kamukha yan, nung kasong libel. Unconstitutional yun kung tutuusin ninyo. Kaya dapat yung libel, ibalik nyo na, ano yan eh, tanggalin nyo na yung criminal liability niya. Ayaw nilang gawin, no? Bakit? Isang data nila yan eh. Para hindi sila mabulgar. Gusto nila, sila na yung politiko, sila na yung magnanakaw sa gobyerno, sila pa rin ang magpapatakbo sa media. Yun ang gusto nila. Gusto nilang papilan yung pagpapatakbo sa media. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Baluga, nakapagtataka na walang senador na nagrereklamo na. Ito, tandaan ninyo. Ito, may pahabol ako ha. Mabahala tayo sa kalagayan ni Vice President Leni Robredo. Kasi po, baka pag-isipan din siya ng masama. Diba? Bakit? Ano ba mga papala pag nawala si Vice President Leni Robredo? Ba, ang magiging presidente, payag kayo? Tito Soto, automatic. Rule of succession. Diba? Ang susunod, ang Vice President, Alang Cayetano. Oh, share lang po ninyo na, share ha, itong program natin. At huwag niyong kalilimutan ang ating official YouTube account na Lapid Fire ni Percy Lapid. Pwede po kayong mag-subscribe doon. Wala pong bayad. Paabutin lang po, masaya na ako. Maka 100,000 tayo. Meron akong award. Kasi ako walang, sa buhay ko, wala pa ako naging award. Kahit kalabasa, man lang, wala. Dyan sa YouTube, pag naka-100 ka dyan meron ka palang award dyan, oh. Diba? May plaque ba? At least yung pinaghirapan mo, diba? Kita mo ang pinaghirapan, hindi totoong ginagawa lang sa rekto, diba? Oh, hindi mo pina-imprenta ron. Hanggang hindi nasasara yung mga transport prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko'y pagkakaloob ang sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a prominent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book.
His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga na yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang, yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Nel Coronongan, Enerio Abisado Digno, Alan Advincula, Joe Vargas Hill, Junel Ocampos, Jerry Obregoso, Miletsky Kasilihan, Honey, My Love So Sweet, Liwanag. Hindi, may kantang ganun eh. Ginaya nga ako eh, yung gumawa nung animal na gumawa nun. Si Enerio, bangit na natin. Si Lynn Malado Lunas Opids. Violet. Yun. Los Unidos Juventeus ng Canada, Montreal, Canada. Norma Samson ng Oklahoma City, US of A. Mark Ellis de Guzman. Alam nyo, pag ako nagpasyang tumakbo, kakandidato ako sa Amerika. Ang dami na nating listener dun ba? Hindi lang pwede talaga eh. Tsaka lahat tayong hilig dyan eh. Sen Abbas S. Ano to? Joselito Camacho, Erwin Biglete, Sigua, Eli Albao, Warlita America Commander, Carson City, California. Nelson, si Gina nga pala, kaibigan natin, ha? Si Agnes, yan, Noel Bernal, ito, Candy Heart Candy, si Reggie Marquez, Alan Advincula, Ed Yumul Casquejo, ang kaibigan nating Hector Ponasier sa New York, Ariel Ramos, Leonida Tolentino, Bataan Pets, Nixon Nang Torres, Ernesto Buco ng Tondo, Manila, Jerry Valeros, Gloria Latorre, Brenda Espeleta, Dionisio Porras ng Wambol University. Si Dionisio, nabanggit na. Judith Laurel Nishikawa ng Kyoto, Japan. Ba, maganda dyan sa Kyoto, ha? Binabati rin natin si Miss Jenna D.
ng Kyoto, Japan. Alam niyo yan, alam niyo ba dyan sa Kyoto, meron dyan lugar, ang pangalan, Ogoto. Alam nila siguro kung ano ibig sabihin ko eh. Ewan ko lang kung ganun pa rin ngayon dyan, ha. Si Bella. Si Roy, Japan tour ng yung ating magaling na kwan na tour guide sa Japan. Napoleon Cruz ng Winnetka, California. Birthday din pala, Lito de Vera. Lito pasensya na, hindi na inabot eh. Ng Winnetka, California. Holy Trinity College. Jenna Guzman Carillo. Sino pa ba? Ang dami nito. Beck Sabiñano, Hilario Baldovino, Noel Perez, Danny Trias, gitarista po yan, veteranong musician ng bandang Family Birth Control, FBC Rebirth, Sina Chopilo Santiago, Annie Toundrow ng London, United Kingdom, Ed Yumol Casquejo, Cynthia Pineda ng Tondo, si Joe Narciso Llarena, Eric Swan, Jesus Jack Datu, Baste Sebastian, Amy June ng Los Angeles, California, Herman Gumiran. Alam niyo ba, isang araw, si Erap nagbabasa ng dyaryo. Pagbasa ng title ng dyaryo, bigla niyang sinabing, hindi totoo yan! Hindi ako naniniwala na merong ganyang kataba. Merong ganyang kataba. Sabi ni Loy, narinig, ano ba yung balita na yan? Ito sa dyaryo Hindi ako naniniwala na totoo ito. Sobrang taba naman ito. Ba't ano ba nakalagay? Ayan, basahin mo. Nakasulat, British lost 2,000 pounds. Bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Estelito Mendoza! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ko'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na